Gay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Hello, bright bar. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, bright bar blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. RH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw na ng Biyernes at 13 sa buwan ng Pebrero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Anti-Political Dynasty Bill, target na ipasa ng Senado sa buwan ng Marso. Security plan para sa ika-3 na trilyong peso o 3 trillion peso rally sa EDSA inilatag na ng PNP. Ilang abogado hiniling naman sa Supreme Court na patawan ng indirect contempt si Senate President Tito Soto. Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa Ghost Project sa Bulacan tumangging magpasok ng plea bargain. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo kasado na sa susunod na linggo. Groundbreaking ng Kalayaan Avenue at BGC Station ng Metro Manila Subway Project pinamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. 57 pulis kinasuhan naman dahil sa kaso ng hazing sa Basilan. Ambulansya na ginagamit bilang shuttle service hinarang sa pagdaan sa EDSA busway. Department of Energy nagbabala sa manipis na reserba ng kuryente sa Visayas sa tag-init. Balansyado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, target ng maipasa ng Senado ang Anti-Political Dynasty Bill sa darating na Marso. Ayon kay Senator Risa Ontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, nais niyang ipagbawal na ang pagtakbo hanggang sa 4th degree of consanguinity. Pinagyang di naman ni Ontiveros na walang target na pamilyang sinusulong na Anti-Political Dynasty Bill. Nais lamang niya nitong palawakin ang partisipasyon ng mas maraming pamilya sa politika at hindi lamang sa iilan. Samantala, tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na magiging bukas at transparent ang mga konsultasyon sa isinusulong na Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay D, bahagi ito ng kanilang paninindigan na ang mga mahalagang batas at dapat binabalangkas ng tapat. Una rito, tiniyak ni Representative Zia Alonto Adyong, chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na maipapasa na ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa kasalukuyan, 24 na ang naisumiting bersyon ng naturang panukala sa Kamara. Samantala, sa iba pang balita, aabot naman sa 11,000 mga pulis ang itatalaga sa ikatlong trillion peso march sa February 25 na nataon sa anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanio, handa ng kapulisan na tiyakin ng seguridad sa nabanggit na pagkilos kontra katiwalian.
Batay sa impormasyon na pinaabot ng Quezon City LGU sa QCPD, nais lamang ng grupo ang inaasahang o nasa 5 grupo ang inaasahang lalahok sa 2 araw na pagkilos na inilarawan bilang prayer at indignation rally. Ang naturang events ay nakaschedule sa February 22 at 25 sa EDSA Shrine at People Power Monument. Wala namang namomonitor na banta sa ngayon ang PNP kaugnay sa ikakasang protesta. Samantala, hiniling ng ilang abogado sa Korte Suprema na mapatawan ng indirect contempt si Senate President Vicente Soto III. Ang petisyon ay iniharap ng grupo ni Atty. Ferdinand Topacio bilang protesta sa mga naging pahayag ni Soto laban sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sinabi ni Topacio na mistulang minamaliit ng Senate President ang kataas-taasang hukuman sa kanyang pag-question sa naturang ruling. Pinag-aaralan din ng petitioners na magsampa ng ethics complaint laban kay Soto. 17 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon, pinagkukomento naman ng Supreme Court na Ombudsman Boying Remulla at ang Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng petisyon for certiorari na inihain ni dating Congressman Zaldico. Kinuwestiyon sa petisyon ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na nagsasabing may probable cause upang kasuhan si Ko at iba pa sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. May 10 araw si Remulla at ang ICI para magbigay ng komento. Nilinaw naman ng Korte Suprema na wala pa itong inilalabas sa Temporary Restraining Order o TRO sa kabila ng paghahain ng petisyon ni Ko. Tumanggi naman ang kampo ni dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa 92.8 million pesos na halaga ng Ghost Project sa Pandi, Bulacan na magpasok ng plea bargain mula sa kanilang kinakaharap na kasong graft. Ang desisyon ay ginawa ng grupo sa preliminary conference ng Sandigan Bayan 4th Division. Tinanong ng Anti-Graft Court kung ikinukonsidera ang plea bargain, subalit sumagot ng negative ang panig ng depensa. Ang plea bargain ay isang kasunduan sa prosekusyon na nagpapahintulot sa mga akusado na mag-plead ng guilty sa mas mababang kaso kapalit ng magaan na kaparusahan o mas magaan na kaparusahan o pag-dismiss sa kaso. Ayon kay Attorney Francesca Senga, abogado ni Revilla, sa ngayon ay walang plano ang kanilang panig na magsumite ng karagdagang mosyon sa Sandigan Bayan. Balansyado! 19 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, abiso sa mga motorista. Sa ika-6 na magkakasunod na linggo ay nakaamba na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon kay Assistant Director Odelia Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ang humigit kumulang sa 95 centavos ang kada litro ng gasolina. Humigit kumulang naman 10 centavos ang kada litro ng diesel, habang 25 sentimo sa kada litro ng kerosene ang price increase. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ni Romero ang geopolitical tension sa Iran at pangamba na mapurnada ang supply dahil sa report ng posibleng harangin ng Amerika ang mga vessel at tanker na may Iranian crude. Hindi pa kasama sa bagtaya ang operating cost ng mga kumpanya ng langis at iba pang mga premium. Pinag-aaralan naman ng Department of Energy ang posibleng pagkansela ng isa pang kontrata ng Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Batangas Representative Leandro Liviste. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sumasailalim na sa masusing ebalwasyon ang naturang kontrata, bukod pa sa halos 12,000 megawatts na kontrata ng kumpanya na nauna nang na-terminate ng ahensya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin anya nagbabayad ang solar firm ng 24 billion pesos na multa sa kabila ng mga inilabas na termination at demand letter ng DOE. Iginiit ng kalihim na ang hakbang ng ahensya ay hindi planado at walang kaugnayan sa politika at hindi rin umano ito retaliation sa mga naging expose ni Leviste tungkol sa umano'y budget insertions ng ilang mambabatas. Nai-refer na ng DOE ang kaso sa Department of Justice at Office of the Ombudsman na kapwa nagsasagawa na ngayon ng preliminary investigation. Pakinggan po natin si DOE Secretary Sharon Garin. There's one more that we are evaluating and I'm waiting for the bureaus to do their assessment. Di ko kasi alam ko anong status because it's the bureau that takes charge of that, legal, technical, and financial that will assess kung
terminate or not to terminate. Bayad? Not yet. We've issued termination letters and demand letters also. And so far, walang bayad. So since there was no compliance of our demand, then we have forwarded the issue to the Ombudsman and to the DOJ also. 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Maaari naman makaranas ng manipis na reserba ng kuryente ang Visayas sa pagpasok ng tag-init. Sa ambush interview, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sa full ng repair o pagsasaayos ang ilang planta ng kuryente doon. Nang tanungin kung ano ang magiging dahilan ng pagpapanis sa supply, pinanggit ng kalihim na mataas ang demand sa Visayas dahil isa ito sa mga may pinakamabilis na progreso. Balikan natin si Garin. Energy outlook is good naman general, except that Visayas we have to be very careful. We're watching Visayas very well. That's why DOE is campaigning for energy efficiency, not just for Visayas, most especially Visayas, but for the whole country. Kasi one grid lang tayo. So there's a possible, thinning of reserves during summer. So kailangan prepare na natin yung mga tao na we need to unplug kung hindi naman ginagamit, kailangan yung aircon ninyo hindi sobrang lamig, patayin yung electric fan kung walang tao. So there is. Samantala, sinilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project ngayong Biyernes. Kasama si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ininspeksyon ng Pangulo ang Shaw Boulevard Station sa Meralco Avenue, Ortigas Center sa lungsod ng Pasig. Sinimula ng konstruksyon ng Contract Package 104 na kinabibilangan ng Shaw Boulevard at Ortigas Stations noong October 2022. Kasunod ng inspeksyon, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ceremony para sa MMSP Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City o BGC stations sa Uptown Parade parking lot sa BGC sa Taguig City. Bahagi naman ito ng Contract Package 105 na nagkakahalaga ng higit 21 billion pesos. Sa kanyang talumpati, nagpahayag ng kasiyahan ng Pangulo sa progreso ng Shaw Boulevard Station at positibo ito sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng proyekto na pagdating ng panahon ay magbibigay ginhawa sa mga Pilipino. Pakinggan at panuorin po natin si Pangulong Bongbong Marcos. The three stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Once the entire 33-kilometer stretch of the Metro Manila subway system is fully operational, the travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablaw sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkailaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito yun. Viva at Nurse. Ito, pinalaki ng tambalan. Huwag palampasin ang nakaka-lurkay na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Valentine's bukas bibigyan na namin kayo agad ni partner ng pambili ng ano? Pambili ng kadate. Pambili ng kadate. Pambili ng kadate. Kawawa ka naman. Wala kang kadate. Charot. Oo, yung mga, may mga ano ba? May mga date for hire ba ngayon? Ay, Nababasa ko sa Facebook parang may nag-aalok Ay, ano ba yan? Negosyo. Si Noche kaya? Sinong kadate? Noche, sino kadate mo ngayon dyan sa Taguig? Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ayun. Okay. Sige, Kuya Noche, nasaan ka? Happy Valentine's, Noche. Happy Valentine's Miss Kay at Kuya Henry. Live na live tayo ngayon dito sa may Barangay Hagunoy. Particular na dito sa may Dreamland sa lungsod ng Taguig, kung saan ay meron na naman tayong mabibigyan ng ating 1,000 pesos maging yung MX3. At yung listeners natin, suking-suki natin ng DZRH, katabi natin ngayon, isa pala siyang napansin natin na Kuya Henry, isa pala siyang cancer survivor. Ito, lalapitan lang natin. Kayo po si Mayra Miligrito po. Yun. Miligrito. Ano pong, ano nyo? Breast cancer stage 3. Ay, naku. Malusog na ulit si... 3 years na pong nakasurvive. Oo nga, mabuti naman. Thank you, Lord. Oo. Malakas na si ate. Sana tuloy-tuloy po yung padaling ninyo. Huwag kayo magpapaya sa inyong sarili. Pero dahil dyan, suki ka ng DZRH, agad-agad natin, Henry. Okay. Bigyan natin ng 1,000 pesos. Ayun! Yan. Congratulations! Para lalong lumakas si ate. Bigyan mo agad ng MX3. Oo, syempre, hindi lang yan. Ganun sa tayo magmahal. Dagdagan po natin na MX3. Ang sweet naman. Congratulations. Pang Valentine's. Ayun. At lalo pa kayong lumakas. Ano masasabi mo sa DZRH? Maraming salamat po sa DZRH, lalong na po sa MX3. Thank you po sa inyong lahat. At saka sa 1,000 pesos. Okay, salamat ha. Okay, so para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 na pesos na piling nakatutok sa DZRH, malay nyo naman, baka kayo na ang susunod na maswerte dito sa aming DZRH sa Malakas promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3,
Dito tayo believe. Thank you, Kuya Noche Kakas. Para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun. Thank you, Noche. At mabuhay ang mga taga-barangay Hagonoy sa Taguig City. At thank you sa MX3. Yes. Dito ako, believe. Kayo'y magsama ng... Stage 3 breast cancer. Yung mga magbibigay pero na-survive ni ma'am. Yung mga magbibigay ng bulaklak bukas sa halip ng tsokolate, MX3. Oo, di ba? Para healthy ang Valentine's. Ay, healthy. Invite ko lang din lahat na manood ng KKK bukas. Alam mo kung bakit, partner? Bakit, partner? Kasi marami palang mga Valentine's gift items ang toxic. Hindi lang pala relasyon ang pwedeng maging toxic. Kaya kailangan maging makilatis po kayo sa bibigay ng inyong jowa, inyong manliligaw. Baka puro mga chemical sa toxic yan, yung mga ibibigay sa inyo. Yung matataas ang sugar content na mga pagkain, lalo na yung mga tsokolate. Hindi naman lahat ng chocolate. May may healthy na chocolate, yung mga dark chocolates. Tingnan niyo yung label at saka tingnan niyo yung anong tawag rito? Yung nutritional content. Ang pinaka-shape at pinaka-masarap at pinaka-maganda na ang pakete, partner. Na chocolate. Parang alam ko na yan. Ano? Sige. Walang iba kundi ang tangerine orange. Tangerine chocolate nang Gumaka Quezon. Yes. Mukhang hindi lang yung tangerine chocolate ang ay masarap, pero nakapagbibigay din ito ng hanap buhay sa mga komunidad. Tama po ba? Tatanungin natin. Kay Gob. Sinasa linya na natin ngayon at babatiin na natin ang Happy Valentine's. Gov Helen, mula po sa Quezon. Magandang hapon po, si Henry uli at si Karen. Magandang hapon po, Gov. Hi, Sir Henry, Ma'am Karen. Good afternoon. O nga pala, Valentine's. Oo, ma'am. Nakalimutan mo na, Gov. Busy ka siguro kasi. May nagbulong na sa akin na may surprise daw. Surprise. Hindi na surprise. Alam mo na ikaw. Wag ka na nga maingay. Sabi ni RD, ma'am, happy Valentine's Day. Pinag-uusapan namin, Gov, kanina ni Ka Henry, kung ano yung mga healthy na pwedeng ibigay na Valentine's gift, di ba? So, nabanggit niya chocolate. So, naalala namin yung tangerine chocolate. Marami pong mga natutulungan din po ito, no, na communities po natin dyan sa Gumakak sa Quezon. Oo, mga cacao growers natin, mga farmers. Opo. Hindi lang sa Gumaka, iba-ibang towns po. Yung kinukuha natin na nag-sell sila nung good quality beans po nila. Meron kami, ma'am, na healthy talaga na lines. Yun yung dark chocolate. At saka sugar-free, may sugar-free po kami. Yung dark chocolate po namin, pag kinumpare sa iba, it's better ang taste than the other, like 70%, it's better than other 70%. Ma'am, yung dark, bakit nga ba yun mas healthy, at mas healthy? Ano siya, 70, less ang sugar, sir. Less ang sugar niya. So like pag sinabing 70, 80%, ibig sabihin 80% noon ay cacao. So, hindi siya katulad nung iba na... Yung sugar. At may antioxidant yun, ano? Pag ganun. Ayun ang gusto natin. Antioxidant. Opo, ang kakao po may antioxidant property siya. Sa mga kababaihan dyan, di ba? Na gustong pag tinanong kayo, kagandahan. Pag tinanong kayo anong chocolate, anti-aging. Pag tinanong kayo anong chocolate gusto mo, tangerine. Chocolate. Automatic dapat ang sagot. Ayan. Ang mga gift ideas lang naman po yan. Sariling ating. Suggestion lang naman natin. Ayan. So ma'am, kami ay tumawag din po sa inyo sapagkat may marami rin tayong i-update. Although kanina napakinggan na rin po tayo kay Katunying, ano po. Pero siguro dun sa mga late tuner hindi nakapakinig kaninang umaga, mukhang yung pagtatayo po ng mga classroom ay hahawakan na po ng LGU, tama po ba? Ng magandang development ito. Ano po, Gob? Opo, parang isa po sa option ng DepEd is partnership with local government units. Meron din sila na, I think,
PPP also is an option nila yata. Nakalagay po yata yun sa GAA, yung mga Apo. partnerships nila. Pwede din daw yung engineering brigade ng AFP. Parang ganyan yung mga options. So, mas broad yung options nila na pwede nilang i-explore. And inuna lang po yata yung LGU kung na willing and capable to implement. But mostly, I believe, lahat ng governors were there during the signing po with DepEd. No? Opo. So, partner implementer po kami ng school building. Although wala pa pong nababa sa amin listahan and guidelines on the details po ng implementation. Opo. Pero siguro partner to manage lang the expectation ng ating mga kababayan kasi baka mamaya na naman hahanapan na naman po ninyo ang isang kagaya ni Gob na akala ko ba kayo magpapatayo na ng classroom, bakit din sa amin ang tagal na namin walang school din di man lang namin na siguro mabigyan nyo na agad sila ng kumbaga paunang impormasyon. Number one, sir, yung listahan po niyan ay ibababa. May listahan po ang DepEd. Hindi po kami ang nag-identify niyan. No? Although, ang province of Quezon, ron po kaming resolution forwarded to DepEd. Yun po yung matataas ang needs na list na galing din naman sa kanila but nag-resolution na lang din yung Sangguniang Panlalawigan on the prioritization. So sinunod din naman namin yung ano yung nandoon sa kanilang list, no? So yun yung nasa listahan nila kasi validated na yon, etc. No? So yung listahan po ng classrooms ay wala pa po kami noon. Ibababa pa lang po yun sa amin siguro in the coming weeks ng DepEd, no, kung sino po yung makakatanggap among the many schools in Quezon. Apo. Ayun. So, malinaw, partner. Siguro, na lang, Gov, matanong ko na lang din po, kasi baka may magtanong, sino yung mga priority? Baka ganun po ang, baka gusto kasi nila, sa tingin namin, dapat itong aming elementary school o ang aming high school, national high school ang unahin kasi mas nangangailangan po kami ng mga classrooms. Paano po ba ginigauge ito ng DepEd at syempre ng mga LGUs na rin po natin, Gov? Nakita ko po dun kasi sa list nila, then kami din, may binavalidate din kami kasi from time to time, nagsasubmit ang teachers or principal ng mga request nila. So, binavalidate natin. Sabihin yung classroom to student ratio, no? Meron po tayong mga paaralan na hanggang ngayon, ang shortage nila umaabot ng mga 20, 24. So, ibig sabihin po, maraming klase ang nagbe-makeshift dyan or nagkaklase somewhere na not conducive to learning. Yun yung gumagamit po ng mga covered court, magkakatabi sila, nasa covered court lang, and then mga tents, or lumalabas, pwedeng barangay hall, or under the tree. So, ganun po tinitingnan, no? Yung pagtingin, saan yung pinakamalaki yung pangangailangan sa dami po ng classrooms na kailangan to the volume of the students. So talagang nung naging governor po ako, may nadatnan po ako na school na ang shortage nila 24. Hala? Yun. So nag-contribute kami, I believe, nung first term ko 2023 ng 8 classrooms. Recently po, yesterday, nag-turn over po ako ng 8 classroom sa isang school doon sa Mayaw Crossing in Lucena City na talagang nakakaawa yung itsura, yung light material na ginawa-gawa lang. So for 10 years, that's how the condition of the student. So finally, may nagawa kaming 8, may nagawa din ang DepEd na ilang classroom, 6 yata. So basically, 14 agad ang naibigay sa kanila
ginawa ng 2025. So, Opo. but still kulang pa po with the number of the students plus walang senior high school, so definitely di sila makakabukas kung wala. So, Correct. mga ganyan. And marami pong lugar. Sa Quezon po, mga 3,000 from the last na list na I got, 3,498 ang shortage namin. Wow. And then, yung mga for repairs namin, mga almost 5,000 yan. Hindi ko lang, I just have to ask DepEd kung dun sa 3,000, almost 3,500, yun po bang, meron po kasi talagang for declare na condemn yung building. Pero, ginagamit pa rin nila. Alam Naku, niyo yun kasi... Nakakatakot naman Walang yun, choice. Gov. Walang Kaya choice. nga po dapat po talaga bawal na. But syempre, kung ang condition po ng paaralan, walang other option, walang covered court, wala din pong katabi na barangay hall na pwedeng klasehan, walang area. Wala nang ibang option. Napo-force sila to use. So yun, I just have to ask, like, kahapon, Sir Henry, nasa San Antonio ko sa Barangay Matiponso. Meron doon, magbibigay po ako ang Capitol po, magbibigay ng 4 classrooms doon. So, yung pinakita nila sa akin yung dilapidated, temporarily ginagamit pa rin nila kasi nga, pero sabi nila, pinapadeclare na nila na condemned Very good, yung building. So, yun yung mga situation right now po sa mga schools, sa mga iba't ibang paaralan. I'm sure hindi lang po sa amin, it's all over the Philippines. Yes. Pero Gov, I think kung hindi po ako nagkakamali, napag-usapan na rin po natin ito earlier, na you're very particular about the quality. So, gusto nyo po, pagka gagawa po ng bagong classroom, kailangan ay up to standards na po, safety standards, and also, yung resiliency po. Yes. Opo. Ano kasi, syempre coastal po kami, plus highway po kami ng Bagyo. Yun yung mga challenge namin. And then, we consider also, Ma'am Karen, all other needs. Hindi lang naman building ang kailangan ng school, di ba? Kailangan mo ng chair, learning materials. So, meron na po kaming IT equipment na ibinibigay sa homeroom, sa classroom mismo. Sinamahan na namin ng electric fan, may solar light, may rainwater collection, may comfort room, yung water sanitation. Yan yung model, ma'am, ng nakapitolyo. Sa province Sa po. But province. sa DepEd, definitely, alam ko, templated po ang DepEd. Naku, pero pwede ho bang halimbawa ay mag-adjust po yung DepEd, masunod yung template ng LGU kasi maganda po yun, may rainwater collections facility, tapos kompleto na kayo with the solar lights and all. So kumbaga, akma dun sa lugar, tsaka dun sa pangangailangan po talaga ng elementary school or high school building po kung saan po sila situated. Yeah. I don't know lang. That's why I want to meet with SEC, if that's an option. SEC also, Angara. Opo. But kung hindi, kasi I don't know paano po yung process nila. Wala pa pong binababa kung like, of course, ano yung design talaga nila. Pero alam ko po, ang DepEd talaga, templated po yung kanilang building, yung size and everything. And then, naka-separate procurement naman nila yung chairs. Ang problem lang dyan, ang tagal nung gap gawa na yung building. Wala pang chairs. Ang chairs will take years bago dumating. Ano ba yan? Kasi mga separate procurement po yata. Tapos syempre yung mga learning material ngayon, audiovisual na po ngayon ng mga bata. So, yung mga teachers, commonly nagsusulisit po ng television, for ginagamit nila para mas strengthen nila yung pagtuturo nila, na-realize ko, yung design namin ngayon 2026, sinamahan po namin nun. And then ina-assess din namin yung electrical needs ng school. Things like that. Marami, sir, kasi parang ang hirap
doon sa parte ng mga teachers na hindi naman natatapos doon sa classroom yung pangangailangan. Ina-out of pocket nila yan or most of the time, nagsusolicit po sila through the PTA and binabawal na yan ngayon, nire-regulate na po yung mga ganyang mga solicitation. No? So voluntary kung gusto magbigay ng community ng PTA. No? So might as well, sabi ko doon sa flagship program namin na EnCharge, tingnan natin yung mga kailangan. Importante nakakausap ang teachers. Ako naman based on experience. Pag bumababa ako, ganyan sasabihin ng teacher sa'yo, ma'am, baka pwede mag-request ng ganito. Ganyan. And yun naman para sa mga bata, not for them. Usually, hinihingi nila But with the very limited funds, of course, of the provincial government, the capital, tuloy-tuloy yung inyong pagpapatayo ng mga eskwelahan sa abot ng makakaya. Kahit contribution namin sa DepEd. Although hindi naman devolved talaga yung education, but there was a time nag-slow down po sila from pandemic up to now. I don't know. Naalala ko nung naging nasa Congress ako, very aggressive sila in constructing school buildings. Nag-slow down lang yan nung 2022, 20, nung nag-pandemic po, and then yon. And then nag-senior high school po tayo. Dumami lalo yung need, no? Nung nag-senior high school, nakafocus po sa senior high school. Medyo naiwan po yung nasa primary, no? Yung nasa elementary natin. So yan yung mga contribute kami, sir, sa special education fund namin. At habang nag-aantay tayo na ma-formalize at mag-materialize yung pagsasanib version ng DepEd at LGU, tuloy-tuloy pa rin po yung contribution ng provincial government sa pagpapatayo ng eskwelahan. Gov, pwede po bang matanong kung yung classroom po na sinasabi niyo po, no, with all the specifications, magkano po ang kakailanganing budget for that? Hindi ko kasi sure kung how much yun. But parang nung natanong ko yung mga nagre-range siya ng 3 to 4 siguro. Pero kasi ang costing ng classroom po, iba-iba. Kasi kung sa island ka gagawa, syempre tumataas po yung materials. Ng materials because of the howling. No? So, kung siguro mga mainland lang, mas mura pa siya. Yun. So, mas mura pa siya. Pero sana, DepEd Secretary Angara, tingnan ninyo yung model classroom na Quezon. Mukhang maganda ito sapagkat resilient at maraming po pwedeng maging feature doon sa mga nakatayo na pwedeng gawin ninyo sa inyo mga ipapatayo pa. Hopefully, At very naman yan, si Sek Angara naman ko yan maliksi rin at maayos din naman kumilos. At any rate, ma'am, kami po'y mangungumusta na rin. We understand kayo'y nagsagawa na rin ng mga pagpupulong update kasi marami ng excited partner na dumaan dun sa TR4 na tinatawag. Yung kalsada na manggagaling of course dito sa may parte ng Santo Tomas, pero tatagos po ito, ma'am, tama po ba, sa Pagbilao? Gob? Hello? Yes, ma'am. Yung opo. Ang update po sa amin ng DPWH tsaka ng San Miguel, nandun din po ang TRB, Toll Regulatory. Ang mabubuksan lang daw nila this December ay up to Chao. Sabi ko, akala ko hanggang Lucena. Anyway, news is yung right of way po up to Sariaya, almost mga 99%. So, nagkaka-problem lang sila sa Lucena City, no? Yung mga ibang areas na siguro nahirapan makipag-usap or masyadong mataas ang demand ng cost of kanilang land, no? But yun, pinakita nila almost open na po, no?
yung portion po hanggang Candelaria, and then may mahaba ng open din sila sa Sariaya. Parang ginagawa nila, basta na okay na yung dadaanan, binubutas na nila para mapabilis. So, iniiwan muna nila yung mga hindi pa negotiate na daan. But yun, so, ang promise nila, open until December yung hanggang Chaong. So we're happy na rin kasi malaki po yung mababawas po sa travel time natin from Calamba, no? Kung dire-diretso na po hanggang Chaong. So malaki na rin po yung mababawas na travel time sa atin. At, Tsaka madidecongest din po yung trapiko. Maharlika Highway. Yes. Especially po yung condition ng Maharlika Highway ngayon. Masama ang daan. I'm sure magre-rehabilitate sila. So, that will cause traffic also. So mas ma-delay yung biyahe pagka nag-rehabilitate na sila. So, we're hoping na yun nga, hanggang December before mag-Christmas, ma-open na. Malaking bagay na po yun sa Quezon kung hanggang Chaong po. Kasi ang traffic po sa parte ng Laguna eh. At saka may bukod naman doon sa TR4, may iba pang mga pwedeng lusutan. Sa likod ng Candelaria, Sariaya, diretso ng Lucena, maraming malalaki. Star Toll po. Opo. And it will mean development also sa ating tourism, at saka sa ating kasi ang ating pag may mga ganyan mga kalsadang malalaki, magbubukas yan ng turismo lalo na opportunity sa ating mga kababayan. So yung pagbubukas po nitong mga malalaking kalsadang ito ay I understand sinasabayan naman po ito ng planning ng iba pang mga departamento ng Kapitolyo na of course I'm talking about tourism and agriculture, ma'am? Yes po, naka-align naman, yun din naman information natin sa ating mga encouragement natin sa mga municipal government, especially yung pong mga dadaanan, ng mga exit, etc. So, definitely yung magbo-boost nga po yan ng tourism sa amin, and then yung trade, mas mabilis, sir. So, mas ma-encourage yung ating farmers, mas less yung cost ng kanilang production. So, marami po ang magkakaroon ng interest for investment sa Quezon. Na ngayon nagbo-boom, partner, sa madami ng mga mapapagawi ka riyan. Marami namang mga nagtatayo at nagbubukas ng malalaking negosyo, Gob? Diyan po sa ating lalawigan. So, So, itong dalawang malaking proyektong ito, itong mga classroom buildings na ito, itong mga malalaking kalsadang ito, this year, hopefully, marami na tayong makikitang mga changes and developments. Yes, however, we're hopeful na yung sa DepEd po, maraming maibigay sa Quezon na allocation ng classrooms. Ma'am, lastly, matanong na natin, partner, saan kayo rin po umikot na doon sa multi-specialty hospital, ma'am? Ayan, nasasahan ko na po yun. Nung di ko pa lang na-post. Nakita ko po doon, ongoing na gumagawa po yung DOH, yung contractor nila. Then yung sa DPWH po yata, naka-suspend po yata ang mga bidding, etc. So, doon walang movement. So, we hope na ma-finalize na po nila, mag-proceed po everyone on the construction. Kasi may pondo po na naibigay for both years, yung 25, 26, ma-procure nila and magdire-diretso po yung paggawa, and succeeding years, mas malaking pondo may gawa. Ayun. Siguro, partner, para lang uli sa ating mga tagapakinig, yun pong multi-specialty hospital na itinatayo sa Tayabas,
ito po ay nagbuhat doon sa panukalang batas na naging batas ni Governor Helen o siya congressman pa, at na-aprobahan po ito, nabigyan ng pondo. Ang tawag po dyan ay multi-year project. Naging ano kasi ito naging point of debate sa ating mga kababayan. At yan akala nila ghost project. Si Governor lang po ang nag-initiate nung panukalang batas na naging batas. Siya ang author, pero ito po'y proyekto ng national government, Department of Health and DPWH. Then, tinututukan ko din kasi, sir, yan. Kasi nga, number one na makikinabang po niyan, mga taga-Quezon. At yun din naman ang intention why I authored that law. Kailangan din, sir, kasi pumupunta pa po sa Manila. Ang ganda niyan, ma'am, parang magkakaroon ng lung center sa Tayabas, PGH sa Tayabas, heart center sa Tayabas. Kaya multi-specialty, anong tawag dyan, ma'am, di ba? Opo, at least yung mga other services na ina-avail pa sa Metro Manila, like yung sa puso po, yan po. Halos sa araw-araw, meron po kami ina-assist na pasyente ganyan. Natake sa puso. Pupunta pa po tayo ng heart center, pipila, etc. Or ang option, pumunta sa private para mas mabilis, ma-accommodate. Siyempre, yung financial hardship ng ating mga kababayan. That's one, na-discuss ko yan noon pa sa DOH as soon as it was enacted, ano yung mga priority nila na mga services na mailagay. Kasi syempre yung provincial hospital naman nag-upgrade na kami, but kulang pa rin po ang services. And also, kulang din po ang espasyo. No? Talagang, ang laki po ng kakulangan natin sa health allocation of beds and also yung specialty services sa mga provincial level. No? So, hindi lang naman sa Quezon yan, malaki na nga yung nagawa natin doon sa ating provincial hospital, but yung higher level of care pa, mas closer sana sa mga tao. Ang mainam doon ay natututukan na ngayon at nalinaw na rin po yung mga agam-agam po ng ating mga tagapakinig, yung mga kasi alam mo naman, taga Quezon, 'di ba? Whether we like it, admit it or not, talaga may mga political motives na ipilit ginigiba itong mga ito dun sa mga proyektong gano'n na kung akala siguro naman madaling mapapaniwala ang mga tao. Pero salamat sa ating mga kababayan ko na nakakaintindi na ito po'y sa pamamagitan ng inyong pagtutok, pero ang proyekto pong ito ay national government in nature. Malinaw naman po yan. Alright, Gob, kami po yung nagpapasalamat sa inyo for joining us again and sharing in your information sa ating mga kababayan. Happy Valentine's po and happy weekend. Have a good weekend, ma'am. Happy Valentine's, Gob. Thank you po. Thank you po. Happy Valentine's po. Enjoy your weekend po. Thank you. Thank you po, ma'am. Si Gob Helen ng lalawigan ng Quezon, our dearest masipag, talagang hands-on partner itong governor namin. Pero alam mong wish ko sana ay magpahinga siya bukas para makapag-date naman sila ni RD. Sana si Gob ay makapag-Valentine's date sila. Sana si Gob ay magduyan sa ilalim ng punong kahoy na maraming bulaklak sa wag lang kung anong klaseng bulaklak, maganda rosas. Kulay pula. Si RD na bahala dyan. Biglang ganon. RD Ronel, magandang hapon po sa inyo. Salamat din. Thank you. 6:05, babalik po kami ni Karen. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado! Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose.
may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities. Turuan siyang magbike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience,
and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Malacanang Press Corps ay nakikinig at nanonood ho sa atin. Ay talaga naman si Ma'am Amy Dizon. Ma'am Amy! Opo, sabi ni Kuya Daniel Manalastas, Happy Valentine's Day daw po sa inyo. At ako'y bumabati na rin sa inyo ng Happy Valentine's. Naghahanap na po kayo ng kadate ngayong Valentine's Day? Nako.
Paano ba ito, Kuya Daniel? Mukhang mapapasubo si Ma'am Amy ah. Oo, mukhang meron na agad paglabas niya ng office. Sino kaya ang maswerteng nilalang na ito? Ma'am Amy, happy Valentine's po. And Kuya, sa mga kaibigan natin dyan sa IBC Channel 13, happy Valentine's sa inyong lahat. Balansyado! Sinong una? Yun. Okay, sige. Diretso na tayo sa mga report. Malacanang pinagsabihan si Vice President Sara na unahin ang sarili bago tingnan ang kaso ng iba. Si RH number 14, letter C, Solet. Harapin daw muna ni Vice President Sara Duterte ang sarili nitong mga issue bago magparatang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iyan ang tugon ng Malacanang matapos sabihin ng Vice Presidente na may nagawang impeachable offense ang Pangulo, kabilang ang pagpirma sa national budget na ayon sa kanya ay may blank pages at mga insertion. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas makabubuting unahin muna ng Vice Presidente ang kanyang mga kaso bago pakialaman ang kaso ng iba. Sa kasalukuyan ay may kinakaharap na impeachment complaints si Vice President Duterte sa Kamara. Kaugnay naman ang pahayag ni VP Sara na maaari ring maging impeachable offense ang pagtanggi ng isang opisyal kapag kinukwestiyon ang kanyang competency o kapag may aligasyon ng paggamit ng iligal na droga. Sabi ni Castro, mas nararapat itanong ng Vice Presidente ang ganitong mga bagay sa kanyang sarili at maging sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Defensive Driving Protection Act muling isinusulong ni Senator J.B. Ejercito. Raymond at Paz, RH28. Raymond? Panahon na upang isabatas ang Senate Bill number 338 o ang Defensive Driver Protection Act. Ito ang deklarasyon ni Senator J.B. Ejercito kasunod ng kontrobersiyang nilika ng pagdala sa presinto at pantang kasuhan ng driver ng sasakyan na nabagsakan ng estudyanteng nahulog sa LRT-1 FPJ station sa Quezon City. Ayon kay Ejercito, nais niyang mabigyan proteksyon ng mga driver laban sa hindi makatarungan na pagkakulong at may pagganap ng kaso. Dapat ay pairalin ang due process at hindi agad-agad ikulong ang mga driver na biktima rin, lalo pa kung may ebidensya silang magpapatunay sa aksidente, gaya ng dashcam o CCTV footage. Binanggit din ni Ejercito ang ginawa dati ng isang lasing na nagmumotorsiklo na nag-counterflow sa Skyway Stage 3. Ang driver ng AUV na kanyang binangga ang nakulong na kung tutuusin, wala namang kasalanan. Para kay Senador JB, hindi dapat agad ikinukulong ang mga biktimang driver lalo na kung makapagpakita ng ebidensya na siya'y inosente sa aksidente. Hindi naman ito inaabsuelto ang mga driver ng anumang pananagutan na napatunayan sa korte. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, dagdag na access sa supply chains para sa MSMEs. Ipinanukala sa Kamara. RH12, Milky Rigunan. Milky. Para dumami ang trabaho, dapat palawigin ang access sa domestic and global supply chains para sa mga micro, small, and medium enterprises. Panukala ito ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque para maibaba ang unemployment rate sa bansa. Sa House Bill 6599 ni Yamsuan, bubuo ng National Supplier Development Program na magbibigay ng pondo at technical support sa mga MSMEs na magsasalbing suppliers ng goods and services sa mga malalaking domestic and global corporations. Ayon kay Yamsuan, maraming negosyo ang nagsisimula ng maliit na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo. Marami sa kanila ang may potensyal pero na-confine lamang sa kanilang mga komunidad kaya hindi nagagamit ng husto ang kanilang kakayahan na makadagdag sa kita ng ating ekonomiya. Umaasa si Yamsuan na matutugunan ng bill ang mga problema ng MSMEs gaya ng kawalan ng pondo, mahirap na pagkuha ng permit at licenses, mataas na utilities and labor at kakulangan ng market access. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong December 2025, 2.25 million ang mga Pinoy na walang trabaho o katumbas ng 4.4% ang unemployment rate sa bansa. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balance. Thank you. Salamat. Samantala sa probinsya.
High-value individual drug suspect arestado naman sa bypass operation sa Lingayen sa Pangasinan. Freddy Fajardo, Freddy. Nasa likod ngayon ng Rias Tabakal ng Lingayen Police Station ang isang 50 anyos sa tricycle driver, high-value individual na resident ng bayan ng Binmali matapos siyang maaresto sa ikinasang anti-drug by bust operation ng PNP. Sa ulat ng Lingayen Police na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arvin Mercolio, nagkasa ng operasyon ng Lingayen Drug Enforcement Team laban sa suspect matapos makipag-ugnayan sa PDEA Region 1 at nakabili na isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu kapalit ng mark money ang polis na nagkunyaring buyer, kaya ito'y agad inaresto. Nang i-body search ang akusado, nasamsam pa sa pag-iikat itong isang malaking plastic sachet ng Cebu na may timbang na 12 gramo at may street drug price na 83,000 pesos at isang kalibre 22 na baril na may 2 bala. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arrestor Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Freddy! Sa ibayong dagat, 2 US Navy ships nagbangga naman sa Caribbean. 2 marino sugatan. Balita mula kay Jackie Resio. Jackie! 2 US Marine ang nagtamo ng minor injuries nang magbanggaan ng 2 Navy ships nitong Miyerkules sa Caribbean Sea o malapit sa South America. Ayon sa US Southern Command, nangyari ang banggaan sa gitna ng isinasagawang replenishment at sea exercise kung saan maglilipat ng supply sa kabilang barko habang patuloy na umaandar ang mga ito. Stable at nagpapagaling ang 2 marino habang patuloy rin pang nakapaglayag ang US destroyer at supply ship habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang aksidente. Simula pa noong August, pinaigting pa ng Amerika ang kanilang military presence sa Caribbean Sea bilang bahagi umano ng pagkontra ng shipments ng mga illegal na droga. Nagpapatuloy ang airstrikes ng Estados Unidos sa mga umano'y drug boats para na rin hindi na ito makarating at maging problema pa sa Amerika. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie! Naku, ano naman ito, Diyosa, sa showbiz naman? Si Catriona Gray nagsalita na raw sa hiwalay nila ni Sam Milby dahil ang aktor ay hindi pa ready. Hindi pa handa hindi pa handang lumagay sa tahimik. Ibalita mo yan, Josa Cruzat. Josa. Nagsalita na si Miss Universe 2018 Catriona Gray patungkol sa naging breakup nila ng aktor na si Sam Milby. Sa isang vlog interview, ibinahagi ni Catriona na matapos ang 4 na taong relasyon, napagtanto umano ni Sam na hindi pa siya handa sa mas malalim na commitment. Aminado ang beauty queen na sinubukan niyang ayusin ang kanilang relasyon at handa pa siyang mag-adjust, pero sa huli ay kinailangan umano niyang piliin ang kanyang sarili. Sa kabila ng hiwalayan, sinabi ni Kat na nagkikita pa rin sila ni Sam sa ilang management events at nananatili silang maayos at civil sa isa't isa. Ibinahagi rin ni Catriona na mas okay na siya ngayon matapos sumailalim sa therapy sa loob ng 2 taon. Pagdating naman sa pag-ibig, nananatili siyang positibo at kinumpirma ring may dinedate na siya outside showbiz. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa! Oy, Kuya Eric Dastas, nakikinig sa atin si Jerry Lynn de Guzman at ang kanyang daddy na si Jerry de Guzman. Hi, Daddy Jerry, thank you. Mabuhay po kayo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Ito na, mayroon na tayong payanig sa Pasig. Oo, may mananalo ng 500 pesos mula po sa Pasig sa ating kring-kring. Di ba? May mga ano yan payanig sa Pasig.
Big Bang sa Alabang. Hindi, Big Bang, hindi Bing Bang. Oo, payanig sa Pasig, Big Bang sa Alabang, ano pa? Ha? Pakisay sa Pasay. Oo, marami yan eh. Si Charles Estrella ng Pasig. Charles, good evening. Magandang gabi po. Happy World Radio Day. Oy, happy Valentine's Day Charles Happy World, nga pala, World Radio Day nga pala. Kaya ang tanong namin sa iyo ay, ano ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas? Number 1 na naman sa Metro and Mega Manila. At syempre, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH. Kaya, spell mo nga ang DZRH, Charles. Capital D, Z-R-H. Ayan, talagang kinakailangan mo talaga ng payanig sa Pasig bukas, ha, Charles? Oo. Yan, may pang-date ka na. Ibibigay sa iyo ni Josa ang iyong pang-date para bukas. Thank you, Charles. Salamat din po. Salamat. Si Charles Estrella ng Pasig City. Ayun. Yung mga walang kadate bukas, ha? Hindi, huwag kayong mag-alala. Sapagkat alam ninyo yung pag-ibig naman ay dapat araw-araw yan na isiniselebra. Hindi yan namimili ng anumang araw at oras. Pag mahal natin ang isang tao, ay paramdam natin minuminuto. At higit sa lahat, habang buhay, ay sabihan natin ang I love you. Ha? At pagka yan saka nyo sasabihin at saka kayo tanggoy-goy ng iyak at pag wala na at malamig na nako, malungkot yan. Habang buhay, habang kapiling, iparapalasap at iparamdam ang matimyas nating pagsinta. Balansyado! Dami namang nasabi, Diyos, ano? Paalam na tayo! Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po naming hiling sa inyo at lambing. Aba, nako, yung ating mga kababayan, lahat naman tayo nag-aambisyon, nag-ahangad na gumanda ang ating buhay. Simple lang ang formula niyan. Lagi po tayong magdasal manalig sa may kapal. Huwag po nating gagawa ng masama ang ating kapwa. Lalo, huwag po natin silang pagnanakawan. Huwag magiging dahilan ng kanilang kalungkutan. Mahalin at tulungan palagi ang ating mga kapwa Pilipino. Gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti, kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Health is wealth. Ako po si Henry Uri. Thank you.